Magandang araw po sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod at isang doktor na ang focus ay ang pangangalaga sa kalusugan ng ating mga nakatatanda. Sa aking mga taon ng pagsisilbi, marami akong natutunan at ngayon mayroon akong isang mahalagang paksa na nais kong ibahagi sa inyo. Nakakagulat, ngunit may ilang prutas na maaaring magpabilis ng inyong pagtanda, makapinsala sa inyong utak, at magpataas ng inyong blood sugar ng higit pa sa isang lata ng soda. Isang kamakailang pag-aaral na inilathala sa Journal of Clinical Nutrition ang nagsiwalat na ang mga nasa edad 60 pataas na madalas kumain ng ilang partikular na prutas na mataas sa asukal ay nahaharap sa nakakabahalang 50% na mas mataas na panganib na magkaroon ng metabolic syndrome, isang seryosong kondisyon na nauugnay sa stroke, diabetes at pagpalya ng puso. Ang pinaka-nakakatakot na aspeto, ang mga prutas na ito ay madalas na itinuturing na malusog o mabuti para sa panunaw, ngunit lingid sa ating kaalaman, maaaring unti-unti nilang sinisira ang inyong katawan araw-araw. Kung kayo ay higit sa asinpindahiming, mahalagang tandaan na bumabagal ang inyong metabolismo, mas nagiging sensitibo ang inyong mga selula at bumababa ang kakayahan ng inyong katawan na iproseso ang asukal. Nangangahulugan ito na ang pagpili ng maling prutas ay maaaring magdulot ng seryosong kahihinatnan sa maikling panahon. Gayunpaman, meron ding magandang balita. May mga prutas na nagsisilbing lunas ng kalikasan para sa mga nakatatanda. Makararanas kayo ng pagbaba ng presyon ng dugo, paglakas ng puso, at isang kahanga-hangang pagpapanibago ng inyong utak na magpaparamdam na mas bata pa ito kaysa sa inyong aktwal na edad. Sa video na ito, ibubunyag natin ang 4 na mahahalagang prutas na dapat isama ng mga senior sa kanilang pang-araw-araw na dieta, kasama ang 4 na dapat nilang iwasan ng tuluyan. Siguraduhing abangan ang huling prutas sa listahan ng mga mapanganib. Ito'y masarap, nakakapresko at paborito ng marami, ngunit maaaring palihim nitong ninanakaw ang inyong sigla at pinaiikli ang inyong buhay. Bago tayo magsimula, nais naming marinig ang inyong saloobin. Mag-iwan ng komento sa ibaba kung taga saan kayo at huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kapanapanabik na content na tulad nito. Nang walang anumang pag-aantala, simulan na natin. Ika-4 sa listahan ng mga prutas na dapat kainin, mga abokado. Oo, tama po kayo. Ang abokado ay isang prutas at nararapat lamang na bigyan ito ng natatanging pwesto rito dahil sa mga mabibigat na dahilan. Sa isang pagbabago mula sa lumang mga gabay sa nutrisyon na nagbabawal sa lahat ng taba, ang abokado ay namumukod tangi bilang isa sa mga pinakakapakipakinabang na pagkain na maaaring idagdag ng mga senyor sa kanilang dieta. Ang kakaibang katangian ng abokado ay nakasalalay sa mataas na konsentrasyon nito ng monounsaturated fats, partikular na ang oleic acid. Ang kahangahangang sangkap na ito ay napatunayang epektibong nagpapababa ng masamang LDL cholesterol habang pinapataas naman ang mabuting HDL cholesterol. Ang natatanging komposisyon ng taba ng abokado ay nag-aalok ng pambihirang benepisyo para sa mga senior na may mga isyu sa puso
dahil ang mas mahusay na antas ng kolesterol ay nangangahulugan ng mas mababang panganib sa atake sa puso at stroke. Ngunit simula pa lamang iyan, maraming senior ang maaaring hindi nakakaalam na ang abokado ay siksik sa potassium na may humigit kumulang 9 na natababib bawat prutas, higit pa sa saging. Ito ang dahilan kung bakit ito ay isang mahusay na pagpipilian para sa pamamahala ng presyon ng dugo. Isang mahalagang konsiderasyon dahil halos 23% ng mga nasa edad 65 pataas ay apektado ng alta presyon. Ang abokado ay isang balon ng potassium na epektibong lumalaban sa epekto ng sodium at nagpaparelax sa mga pader ng daluyan ng dugo. Ang natural na paraang ito ay tumutulong na maibalik ang presyo ng dugo sa mas malusog na antas nang hindi nangangailangan ng karagdagang gamot. Bukod sa mga benepisyo nito sa puso, ang abokado ay mayaman sa lutein, isang antioxidant na carotenoid na kilala sa pagpapabuti ng kalusugan ng mata at pagpapabagal sa pag-unlad ng age-related macular degeneration, isang pangunahing sanhi ng pagkawala ng paningin sa mga nakatatanda. Isa sa mga hindi gaanong napapansing bentahe ng abokado ay ang pambihirang kakayahan nitong mapahusay ang pagsipsip ng sustansya. Maraming bitamina at antioxidant na matatagpuan sa mga gulay tulad ng bitamina D, E at K ay fat-soluble na nangangahulugang kailangan ng katawan ninyo ng taba para sa pinakamainam na pagsipsip. Ang pagdaragdag ng abokado sa inyong salad o nilutong gulay ay maaaring magpataas ng pagsipsip ng mahahalagang sustansya ng hanggang 15 na beses. Iyan ay isang napakalaking kalamangan para sa sinumang nagnanais na masulit ang kanilang mga pagkain nang hindi umaasa sa maraming suplemento. Ano ang sikreto para makuha ang lahat ng benepisyong ito? Kalahati lang ng abokado bawat araw ang kailangan ninyo para matamasa ang mga kamangha-manghang benepisyo nito. Ipahid ito sa whole grain na tinapay, ihalo sa smoothie o kainin ng direkta mula sa balat na may kaunting katas ng lemon. Anuman ang paraan ng pagkonsumo ninyo, ang prutas na ito ay tunay na makapagpapabago sa kalusugan ng mga senior. Ikatlo sa listahan, mga mansanas. Sariwa, malutong at masarap ang mansanas ay may kahangahangang nilalaman na fiber, lalo na ang isang uri na tinatawag na pectin na nagpapalusog sa mga mabuting bakterya sa inyong sistema ng panunaw. Ang isang mas malusog na bituka ay nagbibigay daan para sa mas mahusay na panunaw, mas matibay na resistensya, at mas mainam na pagsipsip ng sustansya, tatlong mahahalagang aspeto na lalong nagiging makabuluhan habang tayo ay tumatanda. Ang tunay na nagpapatingkad sa mansanas ay ang pambihirang epekto nito sa kalusugan ng puso. Ang pectin ay kumakapit sa kolesterol sa sistema ng panunaw na tumutulong sa pag-alis nito mula sa katawan at unti-unting nagpapababa ng inyong antas ng LDL cholesterol. Ang mansanas ay puno rin ng mga flavonoid tulad ng quercetin na kilala sa kanilang kakayahang bawasan ang pamamaga at mapabuti ang kalusugan ng puso. Bukod pa rito, dapat nating kilalanin ang kahalagahan nito sa pagkontrol ng blood sugar. Bagamat ang mansanas ay matamis, mayroon itong mababang glycemic load
Ang fiber content nito ay epektibong nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal sa daluyan ng dugo na tumutulong na maiwasan ang biglaang pagtaas at pagbaba nito. Ito ay maaaring maging lubhang kapaki-pakinabang para sa mga senior na may insulin resistance o type 2 diabetes. Ang mansanas ay nakakabusog dahil sa mataas na nilalaman nitong fiber at tubig, kaya ito ay isang mahusay na pagpipilian para sa pamamahala ng inyong gana sa pagkain. Narito ang isang hindi gaanong kilalang katotohanan na maaaring ikagulat ninyo. Ang pagnguya ng mansanas ay nagpapataas ng produksyon ng laway na tumutulong sa pagbabawas ng mga butas sa ngipin at sakit sa gilagid, mga alalahanin na karaniwang dumarami habang tayo ay nagkakaedad. Pula, berde o dilaw man ang mansanas ay isa sa mga pinakamadali at pinaka-flexible na prutas. Ang pagsasama lamang ng isa sa inyong pang-araw-araw na gawain ay maaaring makinabang sa halos bawat pangunahing sistema sa inyong katawan. Pangalawang pwesto, granada. Ang granada ay maaaring hindi ang unang prutas na papasok sa isip para sa pang-araw-araw na merienda, ngunit para sa mga senior, ang matingkad na prutas na ito ay parang likidong ginto para sa kalusugan ng puso. Sa paglipas ng panahon, ang ating mga ugat ay nawawalan ng pagka-flexible na maaaring humantong sa pagbaba ng daloy ng dugo, pagtaas ng presyon, at dagdag na stress sa puso. Ang granada ay namumukod-tangi dahil sa sagana nitong punicalagins, isang malakas na antioxidant na napatunayang nagpapababa ng oxidative stress sa mga ugat ng higit sa 30% ayon sa pananaliksik na itinampok sa journal na atherosclerosis. Ipinapahiwatig ng pananaliksik na ang mga punikalagin ay maaaring magkaroon ng antioxidant activity na 3 beses na mas malakas kaysa sa red wine o green tea. Habang naiipon ang oxidative stress, nagdudulot ito ng pamamaga at paggipot ng mga pader ng inyong ugat, katulad ng kung paano nabubuo ang kalawang sa isang lumang tubo ng tubig. Gayunpaman, ang mga punicalagin ay may mahalagang papel sa pagpapabuti ng daloy ng dugo na tinitiyak na ito ay gumagalaw ng mas maayos at walang hirap. Bukod pa rito, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang katas ng granada ay maaaring magpababa ng systolic blood pressure ng 5% hanggang 21% sa mga individual na may alta presyon na ginagawa itong isang mahalagang opsyon para sa mga senior na gustong pamahalaan ang kanilang presyon ng dugo nang hindi umaasa sa karagdagang mga gamot. At marami pa, pinapabuti ng granada ang memorya at pinalalakas ang paggana ng utak. Isang pag-aaral ng UCLA ang nagsiwalat na ang mga nakatatanda na umiinom ng katas ng granada araw-araw ay nakaranas ng kapansin-pansing pagbuti sa mga pagsusulit sa verbal memory kumpara sa mga hindi uminom. Ito ay mahalaga dahil ang pagkawala ng memorya ay isa sa mga pinakakinatatakutang kahihinatnan ng pagtanda. Ang katas ng granada ay nagbibigay ng marami sa parehong benepisyo para sa kalusugan ng ngipin nang hindi nangangailangan ng pagnguya. Bagamat ang mga concentrated antioxidant sa anyo ng suplemento ay nagpakita ng magagandang resulta, ang pagkain ng buong prutas ay nag-aalok ng dagdag na fiber at mahahalagang micronutrient.
Hindi ninyo kailangang ubusin ang isang buong baso araw-araw. Ang pagsasama lamang ng kalahating tasa ng mga buto nito o pagdaragdag ng kaunting katas sa inyong pang-umagang smoothie ay maaaring magbigay ng malaking benepisyo. Ang granada ay iba sa maraming matatamis na prutas dahil sa mababang glycemic index nito na tinitiyak na hindi ito magdudulot ng biglaang pagtaas ng blood sugar. Ito ay isang perpektong solusyon para sa mga senior na namamahala ng pre-diabetes o type 2 diabetes. Tiyaking pipiliin ninyo ang 100% purong katas ng granada na walang anumang idinagdag na asukal. Kung umiinom kayo ng mga pampalabnaw ng dugo, mahalagang kumonsulta muna sa inyong doktor dahil ang granada ay maaaring magkaroon ng bahagyang interaksyon sa ilang partikular na gamot. Ang prutas na ito ay hindi lamang nag-aalok ng mga benepisyo sa kalusugan. Mayroon itong potensyal na makabuluhang mapabuti ang inyong health span sa pamamagitan ng pagpapanatili ng isang pusong bata sa mas mahabang panahon. Unang pwesto, mga berries, blueberries, raspberries at blackberries. Magpakasawa sa masarap na mundo ng mga berries. Ang mga blueberries, raspberries at blackberries ay naghihintay sa inyong panlasa. Ang mga berries, lalo na ang blueberries, raspberries at blackberries, ang nangunguna sa aming inirerekomendang prutas para sa mga senior na nagpapakita ng isang pambihirang hanay ng mga benepisyong lumalaban sa pagtanda na hindi mapapantayan ng anumang pagkain. Namumukod-tangi ang mga berries para sa mga senior dahil sa kanilang kahangahangang epekto sa pag-iisip at pangkalahatang kalusugan ng utak. Ang mga masasarap na kayamanang ito ay puno ng anthocyanins, mga natural na compound ng halaman na hindi lamang nagbibigay sa blueberries ng kanilang nakamamanghang kulay, kundi nagsisilbi ring malakas na antioxidant. Ang pagkain ng berries ay nagpapagana ng mga makapangyarihang compound na nagbabawas ng pamamaga sa utak habang pinapabuti ang komunikasyon sa pagitan ng mga selula ng utak. Isang kahangahangang pananaliksik na itinampok sa journal na Annals of Neurology ang nagsiwalat na ang mga senior na kumakain ng 2 serving lang ng blueberries bawat linggo ay maaaring makaranas ng makabuluhang pagkaantala sa pagtanda ng pag-iisip na posibleng umaabot ng hanggang 2.5 taon. Ipinapahiwatig nito na epektibo nilang napanatili ang mga kakayahan sa pag-iisip ng isang individual na 21 taon na mas bata. Ang mga benepisyong proteksyon sa utak ay tila nagmumula sa pambihirang kakayahan ng berries na tumawid sa blood-brain barrier na epektibong neutralisahin ang pinsala mula sa oxidative stress sa loob ng mga tissue ng utak. Ang mga benepisyo ay higit pa sa memorya. Pinapabuti ng blueberries ang balanse at koordinasyon na may mahalagang papel sa pag-iwas sa pagkahulog, isang pangunahing sanhi ng mga pinsala sa mga senior. Ang regular na pagkain ng berries ay nag-aalok din ng kahangahangang mga benepisyo sa puso. Maraming pag-aaral ang nagpapakita ng makabuluhang pagbaba sa presyon ng dugo, pinabuting pagka-flexible ng mga ugat at mas mababang mga marker ng pamamaga sa mga nakatatanda na regular na kumakain ng berries. Ang epekto ng mga ito ay humahantong sa makabuluhang pagbaba ng panganib sa sakit sa puso, isang mahalagang salik dahil ang sakit sa puso
ay nananatiling pangunahing sanhi ng pagkamatay sa mga nakatatanda. Bilang karagdagan sa kanilang mga kahangahangang bentahe, ang mga berries ay mahusay sa pamamahala ng blood sugar. Ang fiber at bioactive compounds ay nagtutulungan upang patatagin ang antas ng glucose pagkatapos kumain, na epektibong pumipigil sa mga mapanganib na pagtaas na maaaring magpalala sa diabetes o mga kondisyong pre-diabetic na madalas makita sa mga nakatatanda. Ang mga berries ay may humigit kumulang 8 gramo ng fiber bawat tasa, kaya't ito ay isang mahusay na pagpipilian para sa pagsuporta sa kalusugan ng panunaw at pagtiyak ng regular na pagdumi habang banayad sa mga sensitibong sistema ng panunaw. Ang pagsasama lamang ng isang tasa sa isang araw sa inyong oatmeal yogurt or smoothie ay maaaring makabuluhang mapabuti ang inyong enerhiya, patalasin ang inyong focus at pasiglahin ang inyong kalooban. Tiyaking pipiliin ninyo ang sariwa o frozen na blueberries para sa pinakamahusay na resulta. Iwasan ang mga pinatuyong uri dahil madalas itong naglalaman ng mga idinagdag na asukal na sumisira sa kanilang mga benepisyo sa kalusugan. Matapos nating talakayin ang nangungunang 4 na prutas na dapat isama ng mga senior sa kanilang dieta, oras na para pagtuunan ng pansin ang 4 na prutas na dapat iwasan simula sa isa na maaaring nasa inyong kusina na. Ika-4 sa listahan ng mga prutas na dapat iwasan, mga ubas. Sa unang tingin, ang mga ubas ay tila isang masarap at masustansyang pagpipilian ng merienda. Ang mga kaaya-ayang maliliit na hiyas na ito ay hindi lamang matamis at nakakapresko, kundi kilala rin sa kanilang mayamang nilalaman na antioxidant, lalo na sa mga pula at itim na uri. Gayunpaman, para sa mga senior, ang mga ubas ay maaaring magpakita ng isang mapanlinlang na anyo. Ang isang pangunahing alalahanin ay ang kanilang napakataas na antas ng asukal na sinamahan pa ng kapansin-pansing mababang nilalaman ng fiber. Ang mga ubas ay puno ng natural na asukal na kilala bilang glucose fructose na ginagawa itong isang maginhawang merienda na makakain ng sandakuk. Ang ganitong kadalian sa pagkonsumo ay maaaring humantong sa hindi sinasadyang labis na paggamit ng asukal nang hindi ninyo namamalayan. Maniwala man kayo o hindi, ang isang tasa ng ubas ay naglalaman ng nakakagulat na 23 gramo ng asukal, halos katumbas ng isang maliit na candy bar. Para sa mga nakatatanda na nahaharap sa mga hamon sa pamamahala ng blood sugar, ang sitwasyong ito ay maaaring humantong sa mga seryosong kahihinatnan. Nang walang sapat na fiber, ang asukal ay mabilis na nasisipsip sa daluyan ng dugo na nagiging sanhi ng matinding pagtaas ng blood glucose at insulin. Ang mga pagbabagong ito ay higit pa sa pansamantala. Nauugnay ang mga ito sa pagtaas ng timbang pamamaga at mas mataas na panganib na magkaroon ng type 2 diabetes. Isa pang alalahanin ay ang mga ubas ay madalas na nagtataglay ng mga residue ng pestisidyo kapag hindi binili na organiko, na nagdudulot ng potensyal na panganib sa mga senior na may mahinang immune system o sensitibong panunaw na maaaring mas madaling maapektuhan ng mga lason na ito. Ang balat ng ubas, bagamat manipis at madaling nguyain, ay nagbibigay ng limitadong benepisyong nutrisyon
kumpara sa mga balat ng ibang prutas tulad ng mansanas o peras. Ano ang aral dito? Ang mga ubas ay maaaring mukhang hindi nakakapinsala, ngunit maaari silang magdulot ng kalituhan sa antas ng blood sugar na nagdudulot ng malaking panganib para sa mga senior na nagsusumikap na mapanatili ang kanilang enerhiya, timbang at kalusugan ng metabolismo. Ikatlo sa listahan, mga pinatuyong prutas. Ang mga pinatuyong prutas, lalo na ang mga ginamitan ng sulfites sa komersyal na pagproseso, ay nagdudulot ng mga hamon para sa mga senior sa kabila ng kanilang anyo bilang isang malusog at maginhawang opsyon. Ang pangunahing issue sa mga pinatuyong prutas ay ang kanilang napakataas na konsentrasyon ng asukal. Habang nawawala ang tubig sa proseso ng pagpapatuyo, ang natitira ay isang puro na anyo ng asukal ng prutas. Ang isang maliit na dakok ng pinatuyong apricot ay naglalaman ng halos parehong dami ng asukal sa ilang buong sariwang apricot. Dahil dito, napakadaling kumain ng labis na fructose ng walang fiber at tubig na karaniwang tumutulong magbigay ng hudyat ng pagkabusog. Ang ganitong antas ng konsentrasyon ng asukal ay nagdudulot ng malaking panganib para sa mga senior na may diabetes o insulin resistance dahil kahit na maliit na halaga ay maaaring humantong sa matinding pagtaas ng blood glucose. Sa paglipas ng panahon, maaari itong magresulta sa type 2 diabetes o magpakumplika sa pamamahala ng kasalukuyang diabetes. Ngunit ang mga epekto ay higit pa riyan. Ang mga pagtaas ng asukal na ito ay humahantong sa mas matinding pamamaga sa katawan na nagpapalala ng sakit sa arthritis, nagpapabilis ng paghina ng pag-iisip, at posibleng nagpapahina sa immune system, isang bagay na hindi kayang isakripisyo ng mga senior. Upang idagdag sa alalahanin, maraming komersyal na ginawang pinatuyong prutas ay madalas may kasamang idinagdag na sulfites, mga kemikal na pampreserba na idinisenyo upang mapahusay ang kulay at pahabain ang buhay istante. Ang mga sulfite ay maaaring mag-udyok ng matinding reaksyon ng hika sa mga sensitibo, lalo na sa mga senior. Ang mga pagbabago sa paghinga na may kaugnayan sa edad, kasama ang mas mataas na insidente ng hika at COPD sa mga nakatatanda, ay ginagawang partikular na nasa panganib ang grupong ito. Humigit kumulang 1 sa 100 individual ang nakakaranas ng pagiging sensitibo sa sulfite, isang bilang na kapansin-pansing tumataas sa mga nakatatanda na may mga issue sa paghinga. Ang mga puro na asukal at kemikal na pampreserba na matatagpuan sa mga pinatuyong prutas ay maaaring maging problema para sa mga senior na may mga kondisyon ng pamamaga tulad ng arthritis na nakakaapekto sa halos 15% ng mga nasa edad 65 pataas. Pangalawang pwesto, saging na hilaw. Ang mga hinog na saging na may mga kayumangging batik ay nag-aalok ng masustansyang pagpipilian para sa maraming senior, ngunit ang mga hilaw o berdeng saging ay may mga kapansin-pansing panganib sa kalusugan na naglalagay sa kanila sa mga hindi gaanong kanais-nais na opsyon ng prutas para sa mga nakatatanda. Ang pangunahing alalahanin sa mga hilaw na saging ay ang kanilang mataas na antas ng resistant starch. Ang uri ng starch na ito ay iba sa mga madaling matunaw na asukal
na matatagpuan sa mga hinog na saging dahil ito ay lumalaban sa panunaw sa maliit na bituka. Para sa mga senior na nahaharap sa mga pagbabago sa panunaw na may kaugnayan sa edad, kabilang ang nabawasang produksyon ng digestive enzyme at mas mabagal na paggalaw ng bituka, ang resistant starch na ito ay maaaring humantong sa kapansin-pansing discomfort sa tiyan tulad ng paglobo kabag at pananakit ng tiyan. Ang mga senior na may irritable bowel syndrome o mga kondisyon ng pamamaga ng bituka ay nahaharap sa mas matinding hamon dahil ang mga isyung ito ay nagiging mas karaniwan sa pagtanda. Ang hamon sa pagtunaw ng mga hilaw na saging ay higit pa sa simpleng discomfort. May potensyal itong hadlangan ang pagsipsip ng mga sustansya mula sa ibang mga pagkain na kinain kasabay nito. Ito ay nagdudulot ng malaking hamon para sa mga senior na maaaring nahaharap na sa mga kakulangan sa sustansya na nagmumula sa mga interaksyon ng gamot na bawasang gana sa pagkain o mga pagbabago sa pagsipsip ng sustansya na may kaugnayan sa edad. Bukod pa rito, ang mga astringent compounds na matatagpuan sa mga hilaw na saging na nag-aambag sa kanilang kakaibang mapaklang pakiramdam sa bibig ay maaaring makairita sa lining ng digestive tract sa mga sensitibong individual na posibleng humantong sa mga reaksyon ng pamamaga sa bituka. Pagdating sa nutrisyon, ang mga hilaw na saging ay kulang sa nilalaman na antioxidant kumpara sa mga hinog na saging dahil ang mga mahahalagang compound na ito ay tumataas ng malaki sa panahon ng proseso ng paghinog. Para sa mga senior na nais gamitin ang mga benepisyong anti-namumula ng prutas, ang mas mababang antas ng antioxidant sa mga hilaw na saging ay ginagawa silang hindi gaanong kanais-nais na opsyon. Unang pwesto, suha grapefruit. Nakakagulat, ngunit ang suha o grapefruit ang nangunguna sa aming listahan ng mga prutas na dapat iwasan ng mga senior. Bagamat madalas na ipinagdiriwang bilang isang pagkaing pangkalusugan at isang kasangkapan para sa pamamahala ng timbang, ang suha ay maaaring magdulot ng seryoso at posibleng nakamamatay na mga panganib para sa mga senior na umiinom ng mga karaniwang inireresetang gamot. Ang mga furanocoumarins sa suha ay nagdudulot ng panganib sa pamamagitan ng pagpigil sa produksyon ng isang enzyme sa inyong bituka na tinatawag na CYP3A4. Ang enzyme na ito ay may mahalagang papel sa metabolismo ng humigit kumulang 85 iba't ibang gamot. Ang pagpigil sa enzyme na ito ay maaaring humantong sa mapanganib na mataas na antas ng gamot sa daluyan ng dugo. Ito ay katulad ng pagtanggap ng isang mas malaking dosis kaysa sa inireseta kahit na tama ang inyong ininom. Ang potensyal para sa mga side effect ay maaaring tumaas ng malaki at ang ilan ay maaaring seryoso o nakamamatay pa depende sa gamot na sangkot. Ang malawak na listahan ng mga apektadong gamot ay nagtatampok ng marami na karaniwang inirereseta sa mga senior. Kasama rito ang mga sikat na statin para sa pagpapababa ng kolesterol tulad ng atorvastatin, lovastatin at simvastatin. Bukod pa rito, sakop nito ang ilang mga gamot sa presyon ng dugo, partikular na ang mga calcium channel blocker tulad ng nifedipine, mga gamot laban sa pagkabalisa tulad ng buspirone, mga gamot laban sa arrhythmia tulad ng amiodarone
at maging ang ilang mga antihistamine at immunosuppressant. Halimbawa, ang pagkain ng suha habang umiinom ng statin na Lipitor ay maaaring magpataas ng konsentrasyon ng gamot sa inyong daluyan ng dugo ng higit sa 400%. Ito ay makabuluhang nagpapataas ng panganib ng malubhang epekto tulad ng pagkasira ng kalamnan at pagpalya ng bato. Ang mas nakakabahala pa ay ang mga interaksyong ito ay maaaring mangyari nang hindi kailangang kumain ng malalaking dami ng suha. Isang kalahati lamang ng prutas o isang maliit na baso ng katas nito ay maaaring mag-apoy ng mga mapanganib na interaksyon na may mga epektong nagtatagal hanggang 72 oras pagkatapos ng pagkonsumo. Sa makatuwid, ang simpleng pag-i-schedule ng inyong gamot at pagkonsumo ng suha ay hindi lulutas sa issue. Dahil sa malaking potensyal para sa interaksyon at ang pagkakasangkot ng maraming mahahalagang gamot na kritikal para sa pamamahala ng mga kondisyon sa kalusugan ng mga senior, ang suha ay nangunguna bilang prutas na dapat iwasan o lapitan ng may sukdulang pag-iingat. Mahalagang kumonsulta sa inyong doktor o parmasyutiko tungkol sa kaligtasan ng pagkonsumo ng suha o katas nito kung kayo ay umiinom ng anumang diresetang gamot. Huwag kailanman ipagpalagay na ito ay katanggap-tanggap. Ang pagbalewala sa potensyal nitong palakasin ang epekto o mga side effect ng inyong gamot ay isang panganib na hindi ninyo kayang harapin. Ang tila isang hindi nakakapinsalang prutas ay maaaring magtago ng potensyal para sa mga mapanganib na interaksyon. Narito na isang komprehensibong gabay sa mga prutas na dapat kunin ng mga senior at ang mga mas mabuting iwanan. Ang mga masusustansyang pagpipilian tulad ng abokado, mansanas, granada at berries ay tunay na makakatulong sa pagpapabagal ng pagtanda, pagpapatalas ng pag-iisip at pagpapalakas ng katawan. Gayunpaman, ang ilang mga pagkain tulad ng suha pinatuyong prutas, hilaw na saging, at ang tila hindi nakapipinsalang ubas ay maaaring palihim na ubusin ang inyong enerhiya, pataasin ang inyong blood sugar, at palalain ang pamamaga na sa huli ay naglalagay sa inyong kalusugan sa alanganin. Ang nakakabagabag na aspeto ay ang pagiging tago nito. Marami ang hindi nakakaalam na ang isang simpleng dakok ng ubas o isang perpektong hinog na saging ay maaaring magsimula ng isang serye ng mga problema sa loob ng katawan na madalas na napagtatanto lamang kapag huli na ang lahat. Gumawa ng mga maalalahanin na pagpili namnamin ang inyong mga pagkain at hanggat maaari, samahan ang inyong prutas ng protina o malusog na taba. Isang mahalagang aral. Ang pinakamahalagang aral dito ay simple lang ang pagiging natural ay hindi palaging nangangahulugang ligtas para sa lahat, lalo na habang tayo ay nagkakaedad. Ang ating katawan ay nagbabago at kasabay nito dapat ding magbago ang ating pag-unawa sa nutrisyon. Ang susi ay ang kaalaman, ang pagiging mapanuri, at ang pakikipag-usap sa inyong doktor tungkol sa inyong dieta at mga gamot. Ang inyong saloobin. Ngayon, sabik kaming marinig ang inyong mga kwento. Kayo ba ay lingid sa kaalamang kumakain ng mga prutas na dapat iwasan? Alin sa mga nabanggit ang pinakanagulat sa inyo? Naranasan nyo na ba ang isang hindi inaasahang reaksyon
pagkatapos kumain ng isang partikular na prutas. Inaanyayahan namin kayong ibahagi ang inyong mga saloobin at karanasan sa comment section sa ibaba. Nais naming pakinggan ang mga ito. Salamat sa inyong panonood at kung nakita ninyong mahalaga ang impormasyong ito, mangyaring pindutin ang like button, mag-subscribe sa aming channel at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Ang pag-aalaga sa ating kalusugan ay ang pinakamagandang regalo na maibibigay natin sa ating sarili.